Okay, welcome ulit sa channel ko at mabilis ang unboxing lang to para makita natin yung mga kasama sa box at kung paano ko isa-set up yung mic. And then syempre para may parinig din sa inyo yung actual na test, yung sounds ng mic na to. At magko-comment din ako yung impression ko, yung sariling opinion ko about sa mic na to. Okay, so let's start. So ito nga pala yung Fifine K669D. So dynamic mic siya. Pag open ng box, ayan, manual. Tapos ito na yung actual na unit. Meron siyang XLR. Bale, ang mic na to ay XLR lang siya. Okay, mako-connect sa interface or sa mixer. At ito na yung mismong mic. Ito, naka-screw na sa kanya yung pang-mount para sa mic stand. At may kasama rin siyang sarili niyang tripod. Pwede natin kabit dito. So, kung napansin nyo, malaki yung size nung sa tripod. Actually, mamaya papakita ko. Meron siyang dual yung size nung mount niya para makabit sa mic stand. Yun nga. So, ito yung sinasabi kong meron siyang dalawang size. Bali, yung pinakagitna, yun yung pwede nating ikabit sa mga typical na mic stand. Okay, hindi ko alam kung anong eksaktong size mixer or sa audio interface. So, ito yung kabilang dulo ng XLR, yung female. Ito yung isasaksak natin sa likod ng mic, papunta sa mixer or sa audio interface. So, ngayon, i-connect ko siya dito sa Teon Q12 audio interface. At dahil dynamic mic to, naka-off yung phantom power. Ayan, wala siyang LED light. And then, isasagad ko yung level. Okay? So, ayun, bale, mula simula ng video na to, ito na yung naririnig yung ginagamit ko. Ang impression ko dito, dahil nga, siya, purong metal, matibay siya. Maraming mas mura dito na halos kasing tunog niya. At meron ding mga mas mahal ng konti dito. So, bakit ito yung pinili ko? Sa mga pinanood kong mga review nito, madalas kasi pinapakinggan ko lang yung mic. Hindi ko siya ma-distinguish sa ibang mic na decent quality. Kasi para sa akin, decent quality mic na to. Okay na siya para sa paggagamitan ko. And then, bakit hindi sa mga mas mahal lang ng konti dito na mas magaganda yung itsura? So sabi ko nga, hindi yung itsura yung pinagbasehan ko dito. At gusto ko yung mga simpleng mic lang. So yung iba, may mga LED, may mga switch. Hindi ko kasi kailangan yan So para sa akin yung mic na to, kung hindi mo naman sasabing Fifine K669D, hindi naman nila malalaman. Halimbawa, kumakanta ako na hindi makikita to. Wala naman tao makapagsabi na, uy, yung boses niya, naka-Fifine K669D or, uy, SM7B sigurado yung gamit na mic niya. Hindi. So, yun yung kinonsider ko. Kumbaga, kung bibili ako, alin yung mas practical. So, hindi ako nagbase sa itsura. Although, tinatarget ko nga yung mura, na pwede na. Okay? Hindi siya yung the best Hindi. Marami pang magagandang mic na mas mahal nga lang ng konti. At hindi rin siya yung pinakamura na kailangan mong pagandahin sa EQ. Kumbaga, ito, konting na lang to, konting hilot kumbaga. Pangit naman kasi yung sa input pa lang, ayaw mo na yung tunog. Ngayon, gagamutin mo siya sa EQ, sa mga effects. So, ito, konting tweak na lang to para sa boses ko. And then sabi nila sa mga review, yung nabanggit dito yung high niya medyo naka-boost. Sa akin kasi, yung pagsasalita ko, yung boses ko, yung hindi ako gumagamit ng de-esser. So yung nakikita nyo dati mga mic na gamit ko, puro condenser mic. Yung mga na-record ko sa condenser mic, bali, binuboost ko pa yung yung highs. Hindi ko pa naman siya natetest sa mixing, okay, sa paggawa ng kanta. Pero tingin ko, sapat na to sa boses ko, sakto siya. Okay. Siguro ito na rin yung ko, kung magre-recommend ako ng tight yung budget mo. Talagang nag-uumpisa ka pa lang. Gusto mo ng decent quality. Ako kasi yun lang ko, hindi ako nakikipag sa highest quality. Kasi hindi ko naman kaya kahit yung gamit ko pro na. Siguro hindi naman ako audiophile para i-mix ng sobrang pro yung mga ko.
hanggang ngayon, nag-experiment pa rin ako sa mixing. So, hindi ko pa talaga Pero nakita nyo naman yung mga yung mga kanta. Ayun yung pagkaka-mix, 'di ba? Although natututo pa ako, nasa beginner level pa lang. Kumpara mo naman sa mga 'di ba? Naka-record lang sa mic ng cellphone, nakatutok yung camera, yun na yun. I-upload na nila. Ako, gusto ko pa rin yung at least kahit papaano, may effort pa rin sa syempre music yan eh. Magandang pakinggan, kumbaga hindi siya karaniwan. Kumbaga, parang pa rin, ina-achieve mo pa rin maging pro kahit hindi ka pro, 'di ba? Wala namang masama kung i-achieve natin yung perfection kahit hindi perfect. At least meron tayong motivation para mag-grow. Ayun lang. So, medyo napahaba yung video. So, ayun. Kayo na mag-decide kung halimbawa, balak niyo bumili ng mic. Consider nyo to, tapos manood din kayo ng mga review ng mga professional. Kumbaga, consider nyo yung sariling preference lang tong sa akin. So, iba-iba tayo ng tenga, iba-iba tayo ng taste sa tunog. Ayun lang. Tapos, ayun na lang, kita-kits na lang sa mga susunod na video. Siyempre, gagamitin ko na to sa mga susunod na cover ko. Ayun. Bye muna.